Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Nako, sobrang minalas. As in, grabe ang kamalasan ng ICC ngayon. Baka ito na ang sagot ng maraming prayers ng mga supporters ni Pangulong Duterte na ang gaba, dili magsaba, merese to the highest power. Yan kasi, ito after ni Putin na ipakukulong ang ilang mga huwes at saka si Karim Khan at mga ICC staff sa Russia, pati yung former president ng ICC ipakukulong ni Putin, ang bago ngayon kabibig, ang Venezuela nag-withdraw na sa ICC. Ayaw nang maging miyembro ang bansang Venezuela sa ICC. Anong rason? Dahil sa mga bastos na mga huwis. Tingnan nyo kabibig, kitang-kita na, no? Hinuhubara na ang ICC. Pinamumukha sa buong mundo na itong ICC ay namumuguran or papaguran or mostly ang mga huwis dyan, bastos. Yan ang rason ng Venezuela. Nag-withdraw na sila. So sobrang kamalas-malas na frozen mga assets na sa US, maipakukulong pa si Putin, bawal silang tumapak sa Amerika. Grabe. Parang walang katapusang, totoo kaya yung mga prediction ng kabibig ba na may mga taong nasa likod na silently working para mapabagsak ang ICC. Itong mga taong ito, silently working, helping PRRD. Kasi once mapabagsak or babagsak ang ICC, wala talaga sa Pangulong Duterte, uwi sa Pilipinas. Diba? Yan naman pwedeng kulong yung PRRD, hindi pa nga nagsimula ang kaso, wala pang pagbasa ng kaso, tapos mabagsak na ang ICC. Don't tell me, anong gagawin ni Pangulong Duterte doon sa ICC? Diba? So, ngayon, ito yung mga nakikita ng maraming Pilipino, ng maraming netizen, na maraming PRRD supporters na hinay-hinay hinuhubaran internationally, worldwide, kung ano ang nasa loob, kung ano ang kulo, kung ano ang totoong mukha ng ICC. Diba? Venezuela, ito, share ko sa inyo, baka sabihin naman gawa-gawa. Ay naku kabibig, gawa-gawa mo talaga yan kasi supporter ka ni Digong, gusto mo talagang masira ang ICC. Ito, tingnan nyo kabibig, Venezuela to withdraw from ICC amid human rights investigations. Yan ha. Kita nyo, nabasa nyo ba? Hindi nyo nabasa, grabe naman. Because you're closing your eyes about the reality. Kaya hindi mo ba basahin yan? Escape mo ang video ko kasi nasasaktan ka. Kasi sore eye or eyesore, eyesore. Ito sa mata ng mga chismusang palaka. Basahin natin. Ito, Venezuela to withdraw from ICC amid human rights investigation. Caracas, on Thursday this week, the Venezuelan National Assembly voted unanimously, lahat ha, walang nag-disagree, lahat nag-agree to repeal the law that granted domestic effect, the Rome Statute, paving the way for the country to formally withdraw from the International Criminal Court or ICC. Speaker of the National Assembly, George Rodriguez, stated that the repeal will take effect immediately, agad-agad. President Nicolas Maduro is expected to sign the repeal, allowing Venezuela to officially notify the ICC of its intention to withdraw. During the parliamentary session, Rodriguez accused the ICC of acting in the interest of U.S. imperialism.
meron namang bagong kaso ang ICC. Oh, inakusahan ni Rodriguez na itong ICC daw ay may interes sa US imperialism and said the repeal would demonstrate to the world the ICC's ineffectiveness. So talagang hinubaran ng Venezuela ang totoong layunin ng ICC. The ICC is currently investigating alleged human rights violations in Venezuela. In 2020, ICC prosecutor Karim Khan stated there was a reasonable basis to believe that Venezuelan government officials and military personnel had committed crimes against humanity in the country since 2017. Venezuela became a member of the ICC in 2000 under the Rome Statute of 1998, and under the statute had obligations to cooperate with investigation into serious international crimes. Bakit kaya puro Karim Khan, no? Bakit sa Russia, Karim Khan? Sa Pilipinas, si Karim Khan din yan. Sa Venezuela, puro Karim Khan. Bakit si Karim Khan ang palaging magsasabi na, itong politikong ito may kasalanan sa crimes against humanity. Itong si Putin may kasalanan against crimes against humanity. Itong politiko sa Venezuela may bakit si Putin ba may si Karim Khan ba may hawak? Oy, kaya hinubaran ng Venezuela ang totoong pagkatao ng ICC, ang totoong istorya ng ICC. During the parliamentary session, Rodriguez accused the ICC of acting in the interest of US imperialism and said the repeal would demonstrate to the world the ICC's ineffectiveness. So yung pag-withdraw ng Venezuela sa ICC, ipinapakita ng Venezuela na itong ICC ay hindi epektibo. Nagsasayang lang kayo ng pera niyo. Sa mga nagdo-donate para maging matatag ang ICC, para patuloy pa rin yung mga ginagawa ng ICC, tingnan nyo, sinabi ng Venezuela, huhubaran namin ng ICC kung gaano yung ka-ineffective. Yan mga kabibi. Yan ang sinasabi natin. Wala na. Unti-unti na makikita kung gaano ka-ineffective. Wala na talaga kabibi. Sabi dito ni Rob Rances, the ICC is losing legitimacy because it increasingly looks less like a court of justice and more like a court of convenience, one that can be weaponized by state against political enemies. O, diba? The Duterte case illustrates this danger clearly. So, feel ko talaga, kabibig ba? Itong Duterte case, ito yung totoong naghubad sa totoong pagkatao ng ICC. Diba? Let's continue. The Philippines had formally withdrawn from the ICC, and yet the court continues to assert jurisdiction without fully exhausting domestic remedies and without allowing Philippine courts to definitely determine willingness or capacity to prosecute. This effectively sidelines the principle of complementarity, which was meant to place local courts first, not treat them as an afterthought. Worse, this approach sets a dangerous precedent. When domestic political winds shift, a sitting or former leader can be externally targeted through international mechanisms, turning international justice into a tool of political leverage rather than impartial adjudication. So yun kabibig ang napuna ni Rob Rances. Ngayong pinag-uusapan ito sa buong mundo ang pag-withdraw ng Venezuela sa ICC. This problem is compounded by the ICC's selective reach. The world's most powerful states, US, China, Russia, and India, are not members. Yet the court consistently pursues leaders from smaller or weaker states. That uneven enforcement, not universal justice. Tama ka, bibig. Diba? Even its ruling exposed a credibility gap. The ICC has no independent enforcement power. Warrants means little without state cooperation.
Pero ang Pilipinas, nagipag-cooperate sa ICC. Kaya nga, isinakay si Digong sa eroplano kasi nakipag-cooperate ang Pilipinas kahit hindi na tayo member ng ICC. Di ba ang tanga-tanga ng administrasyong ito? And many countries openly refuse to comply. The notable exemption now is the Philippines under the BBM administration, which has signaled willingness to cooperate with ICC. First in the surrender of PRRD, and now through public statements indicating possible cooperation in handing over Senator Bato de la Rosa without first exhausting domestic judicial processes. So talagang ang Pilipinas wala ng hustisya. Ang hustisya ng Pilipinas, ang korte ng Pilipinas ay nasa ICC. Di ba? A court that relies on shifting political will for enforcement and a state that bypasses its own court for expediency together reduce international justice to something symbolic rather than authoritative. The result has been withdrawals, resistance, stalled cases, and growing global skepticism. Accountability matters, yes, but accountability without consistency is not justice. And a court that appears to settle political scores, skip due process, and spare the powerful while targeting the weak ultimately loses its moral authority no matter how noble its mission may sound. Correct, tama si Rob Francis. Kahit ano pang mission ng ICC, pero kung ang kanilang tinatarget yung mga weak na mga bansa, doon sila nagbibigay ng di umano'y totoo daw hustisya sa mga weak na mga bansa, parang hindi sila International Criminal Court. Pera-pera lang pala sila. So yun kabibig ang ating Libak-Libak for today. Ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Grabe, ito ang komento na itang netizen. Yan na, karma na yan. Oh. Nagsimula na ang karma. Okay, ito pa. Ang gaba di magsaba. Nakakatawa, ang ICC ay parang dinurog-durog na ngayon. Much better is the dog or animal rights to respect than ICC to respect because they can be paid off political enemies and become a tool of persecution. Money is equivalent because they are greedy. Good for the Venezuelan government. ICC is playing God. Sana mabuwag na ang demonyong ICC na yan. O yan ang sabi ng ilang mga netizens. Kayo kabibig, ano ang yung reaction ngayong ang Venezuela ay nag-withdraw na sa ICC at ang rason nila, gusto nilang hubaran kung ano ang ICC, kung ano talaga ang totoong layunin nito. At kung ipakita nila sa buong mundo kung gaano ka-ineffective itong ICC. Kabibig ha? Yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. And we're praying mga kabibig. We keep on praying kabibig niya someday si Tata Digong makaka-uwi sa Pilipinas. Lalo na ngayong Pasko, no? Grabe, nakakalungkot. Pero at least man lang, nandun ang pamilya ni Tatay Digong, magkita-kita sila, magsalo-salo sila sa kahit konting time lang na nandun ang pamilya ni Tatay Digong para magsalo-salo sila for Christmas. Diba? Pero I'm sure may malaking pampasabog yan kapipig. Venezuela, nagsimula na. Inubara na ang ICC. Ipinakita sa buong mundo kung anong klaseng international court ang ICC. Si Putin, ipakulong na ang ilang ICC prosecutor, justices at staff. Ang Amerika, may sanction ang mga ICC huwes. Frozen ang assets. Ang Pilipinas kaya, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin ni Bongbong Marcos? Yun nga, bibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!